Welcome back sa Prinsesa Movie Recap. Ngayon, ikakwento ko sa inyo isang Japanese thriller, drama film na pinamagatang The Journalist. Now sit back, relax, and enjoy. Ang palabas nito'y pinamagatang Journalist. Si Porter Wren ay isang kolumnista sa New York at ang tinatalakay niya ay ang patungkol sa mga krimen. Pero ang trabahong ito ay hindi siya nabibigyan ng maayos na sahod. Kadalasan ang sahod niya ay napupunta lang sa pagkain at pamilya. Sa isang party na hinost ng isang tycoon hubs, si Porter ay nakilalang isang magandang dalaga na nagngangalang Caroline. Nang mapagtanto na ang dalaga ay may gusto sa kanya ay nagtanong siya kay Caroline kung saan nag-offer na sasagutin ang tanong ng lalaki sa bahay niya. Sa apartment ng dalaga ay nag-abot kay Porter ng isang sobrang nakapaloob ang isang dokumento patungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Simon, na isang kilalang film director. Kasama sa mga dokumento ang mga litrato maging ang mga police report kung saan sinasabi doon ang katawan ni Simon ay natagpuan sa isang gumuhong gusali. Ngunit kung papaano siya napunta doon ay hindi pa rin nalalaman at ang palibot ng gusali na papalibutan ng matataas na bakod. At mayroong susi si Simon sa harapan ng gate. Nang mapag-aralan ng mga dokumento ay umuwi na si Porter at nagpunta sa opisina. May binukang papel si Porter kung saan nakasulat doon ang numero ni Caroline. Tinawagan ni Porter ang babae at nang makarating ito sa babae ay tinanong niya ito kung kailan niya nakilala si Simon. Ayon kay Caroline, nakilala niya si Simon sa isang bar kung saan nagpunta siya doon nang matanggal siya sa kanyang trabaho. Nagkaroon silang dalawa ni Simon na magandang usapan kung saan ilang oras pa lang silang nagkakakilala ay nag-propose nito agad sa dalaga kung saan pumayag naman si Caroline. Matapos ang ilang araw ay kinasal sila. 6 na buwan silang masayang nagsama, ngunit matapos noon, isang araw ay hindi na umuwi si Simon. Naguluhan si Caroline pero hindi siya tumawag ng pulis dahil alam niya kapag nalaman ito ni Simon ay hindi siya matutuwa. Subalit 3 araw ang nakalipas at napagtanto niya meron nangyari sa kanyang asawa. Hindi ito naresolba ng mga pulis kaya't lumapit siya kay Porter. Pagkatapos ng lahat, madalas ang mga tao ay nagtitiwala ng kanilang mga sekreto sa taong ito dahil maraming tao nakakilala dito. Kinuha ni Porter ang kanyang Amerikana at umalis sa apartment ni Caroline. Pero na mapagtantong naiwan niya ang kanyang telepono ay bumalik ito. Nang kinuha ni Porter ang telepono sa lamesa, napansin niyang naliligo si Caroline. Dahan-dahan siya nagpunta sa pintuan ng palikuran. Nakita ni Porter na nagpapainit ng katawan ng dalaga. Napansin siya ni Caroline at gulat na humingi ng paumanhin si Porter. Napaisip ang dalaga kung nagustuhan ba nitong napanood niya. Umamin si Caroline na habang ginagawa niya ito ay si Porter ang iniisip niya. Hindi nagtagal si Porter at Caroline ay nagsimulang maghalikan hanggang sa may nangyari sa kanila. Kahit na nagloko sa asawa ay umuwi pa rin si Porter sa kanilang bahay upang simulan ang pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Simon. May bagay na gustong ipakita si Caroline na tanging kay Porter lang niya gustong ipakita. Dinala niya ito sa bangko kung saan doon nakatago ang isang flash drive na nakapaloob doon ng record ni Simon. Makalipas ang ilang oras, mayroong tumawag sa telepono ni Porter. Ang boses sa kabilang linya ay sinabing gusto siyang makita ni Hobbs. Si Hobbs ang nagmamay-ari ng newspaper company kung saan nagtatrabaho si Porter. Habang papaalis ng bangko, napansin ni Porter ang isang lalaking sumusunod sa kanya. Hinabol niya ito, ngunit nakatakas ito. Nang makarating sa opisina ni Hobbs, nalaman ni Porter na alam na nilang nakikipagrelasyon siya kay Caroline, kung saan patuloy na nagpapadala kay Hobbs ng kaparehas na record na may kompromisong ebidensya sa isang lalaki nang walang hinihinging pera. Ang gagawin ni Porter ay harapin ito dahil may impluwensyang tao si Hobbs, kaya nagsimula itong takutin ng lalaki. Alam ni Hobbs na nabubuhay ang kanyang pamilya dahil sa sinasahod ng kanyang asawang si Lisa, kung saan kayang impluwensyahan ni Hobbs ang lugar kung saan ito nagtatrabaho at matanggal ito doon. Nang makauwi, nalaman niya kay Lisa ng araw na yun ay may isang kakaibang pasyente na may edad na 28 taong gulang ang lumapit sa kanya na nagrereklamo patungkol sa pananakit ng kasukasuan nito. Pero nang tingnan niya ito, wala siya nakitang kahit ano. Nang makarating kay Caroline, ipinaalam ni Porter na meron siyang bibigay dito. Maging ang babae meron ding bagay na ibibigay sa kanya, kaya't nagmukha itong i-postpone muna para mamaya.
Matapos magtanong ni Caroline patungkol kay Lisa, iniisip ni Porter na si Caroline ang babaeng tinutukoy ni Lisa kung saan hindi naman tumanggi si Caroline. Kaya ito ginawa ni Caroline dahil sa kuryosidad. Matalino si Lisa kaya't nakiusap ito kay Caroline na wag na ulit makipagkita kay Lisa. Tinanong ni Caroline si Porter kung inisip ba siya nito habang nakikipagtalik sa asawa niya, kung saan sumagot naman ito ng oo. Matapos noon ay direkta siyang tinanong ni Porter patungkol sa record na pinadala sa kanyang boss. Sinabi ng babaeng hindi niya yung ginawa. Nagbabaka sakali si Caroline na mahanap niyang mga record ng ito habang nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Simon. Kung sino man ang nagpapadala nito kay Hobbs ay hindi nito nalalaman ng babae. Pero walang tao doon dahil nandoon siya. Ayon sa mga kwento niya, si Simon ay kadalasang sinusubok ang babae upang mahanap ang limitasyon ng kanyang mga oportunidad. Naglagay sila ng kondisyon sa isa't isa dahil sa hiling ni Caroline. Kailangang humawak ni Simon na naghihingalong tao sa kanyang mga kamay, habang si Caroline ay kailangang makipagtalik sa isang taong hindi inaasahan. Pwedeng sa tsuper o hindi kaya naman sa hardinero. Pero hindi naman maaari yun, kaya nung gabing iyon ay nakita niya si Hobbs kung saan napanood na ito ng dalaga sa TV. Kung kaya naman nagmadali niya itong nakilala. Nang malaman kung saang hotel ito tumutuloy ay pumasok ito doon at kinuhanan ng video ang lahat na nangyari doon gamit ang isang spy camera pen. Bilang konklusyon ni Porter, ang lahat na nangyari sa pagitan nilang dalawa ay isang sekreto. Nang sumunod na araw, nagpunta si Porter sa isang nursing home kung saan nakilala niya doon ang ama ni Simon. Tinanong niya sa matanda ang patungkol sa memory card. Nang hindi makatanggap ng sagot galing kay Frank, ay nagsimula itong halughugi ng buong kwarto at doon nakita niya isang video camera na nakalagay sa may ilaw at matapos itinanggal niyang memory card nito. Sa puntong ito'y nakatanggap siya ng mensahe galing kay Lisa. Nang makarating sa ospital, nalaman niya sinugatan ng asawa niya na isang di kilalang tao gamit ang isang baril. Upang masiguradong kaligtasan ng pamilya, kaya't gagawin ni Porter ang lahat sa kanila. Magagawa niya ito gamit si Kimball. Tinalian niyang leeg dito tinutusan itong tawagan si Hobbs. Nang makontak ang bilyonaryo, inutusan niya itong layuan ng kanyang pamilya dahil kung hindi gagawa siya ng libo-libong kopya ng video at ipapadala sa lahat ng sites sa buong mundo kung saan binigyan siya ni Hobbs ng 24 oras na maihatid ang record sa kanya dahil kung hindi lahat ng nangyari sa kanya ay umpisa pa lang kaysa sa mga susunod na mangyayari. Nang makauwi sa bahay, tiningnan ni Porter ang video record na ninakaw niya sa ama ni Simon. Walang special sa video. Ang tanging hiling ni Frank ay huwag sisihin ang kanyang sarili sa mga mangyayari. Hindi nagtagal sa video, makikitang matandang si Mrs. Sagel kung saan bumibisita kay Frank ng madalas. Nagpunta si Porter sa matandang babae pero walang nagbukas ng pinto ng gabing iyon. Nahanap niya susi sa harapang pinto kaya't nakapasok si Porter. Habang naghahalughog sa mga sulat ay nakarinig siya ng ingay. Hindi siya makaalis ng bahay kaya't nagtago siya sa likuran ng pinto. Nakita siya ni Mrs. Sagel kaya't sinubukan nitong tawagan ng mga pulis pero ipiniliwanag ni Porter ang lahat at humingi sa matanda ng tulong. Nang ipakita ni Porter ang kanyang pagkakakilanlan, nalaman ng matanda na isa siyang journalist dahil madalas nitong basahin ng mga artikulong gawa niya. Ayon sa matanda, si Simon at ang anak niyang si Michael ay magkababata. Nalunod si Michael nung bata pa at si Simon ay nagpatuloy na bisitahin siya matapos mamatay ang nanay nito dahilan para ituring na niya itong parang anak. Nang magsimula si Simon kumita ng pera ay madalas itong magpadala ng 2,000 sa matanda pero sa mga accounts na nakita ni Porter ay iba-ibang amount na pinapadala nito. Ayon sa matanda ay tinatanggap niyang pera mula sa kumpanya ni Simon dahil sa pagpapadala ng flash drive kay Hobbs. Sabi ni Mrs. Sagel ay nasa kanyang huling flash drive kung saan binigay niya ito kay Porter. Pinanood ni Porter ang video record kung saan makikita si Caroline na inaakit si Hobbs pero umamin ito na mayroon siyang problemang dignidad na lalaki kung saan natalo siya sa laban ng bata pa ito. Nagbahagi din ng kwento si Caroline sa bilyonaryo ngunit hindi marinig ni Porter dahil mahina ang pag-uusap nila. Naintindihan niya na ang record nitong hinahanap ni Hobbs at kagad na binigay niyang flash drive sa bilyonaryo. Sa puntong ito'y animoy sarado ng kaso pero sinabi ni Hobbs na hinalughog nila ang apartment ni Caroline upang hanapin ang flash drive at nakahanap sila ng susi kung saan hindi sumasakto sa lahat ng pintong naroon. Nang sumunod na araw, gamit ang susi, nagpunta si Porter kung saan nakita ang katawan ni Simon. Ang susing ito'y nabuksan ng isang tunnel kung saan posibleng nakapasok sa basement ng parehas na gusali.
Ang isa sa mga gusali kung saan nakitang katawan ni Simon ay na-demolish, pero ang pangalawang gusali na may kaparehas na itsura kagaya ng demolish na gusali ay nanatiling nakatayo. Doon nakita niyang isang security guard. Ayon sa lalaking elevator na ng demolish na gusali ay nasa ibabang bahagi ng basement. Nang bahit ang mga pulis ay hindi naghanap doon dahil ang elevator ay nasa ilalim ng lupa. Nang makaupa ang mga tao na maghuhukay palabas sa elevator ng na-demolish na building, si Porter ay nakapasok sa loob. Nanduroon siya para tanggalin ang isang device kung saan maraming nakakonekta doong kamera. Sa video record, ipinakita ni Simon kay Caroline ang kabayong binigay ni Hap sa dalaga. Matapos ang pag-usap nila noon sa loob ng hotel, ang figure ng kabayong ito ay nagkakahalaga ng malaking pera. Ayaw ni Simon na paalisin si Caroline hanggat sa hindi niya sinasabi kung ano sinabi niya kay Haps. Pero para sa babae, masyadong personal ang istoryang ito. Binasag ni Simon ang kabayo, tinali ang babae sa elevator at sabay na nilunok ang susi. Ibinaba ni Simon ang elevator at hinilang babae upang hindi ito mamatay. Pumayag ang babae na sabihin kung anong mangyari nung bata pa siya. Pinatigil ni Simon ang elevator at ang babae kinuha ang paa ng kabayo at sinaksak sa leg ang kanyang asawa. Upang makalaya, kailangan niya susing nilunok ni Simon, kaya't binuksan niyang kalamnan nito at naghahanap ng susi. Nang makatakas ay tinawagan ni Porter si Caroline upang sabihing nakita na niyang record at binigay kay Haps. Nakiusap ang babaeng makipagkita at pinakita niya kay Porter ang engagement ring na binigay ng bago niyang boyfriend. Meron ring ipinakita si Porter at kinuha niyang ulo ng figurine. Nang kabayo nakita niya sa na-demolish na gusali at nilabas niyang susi na binigay ni Haps. Doon sinabi niyang patungkol sa pagpatay na nangyari kay Simon ay nakita sa kamera kung saan kinuha ang susi sa tiyan ni Simon upang pakawalan ni Caroline ng sarili. At matapos itinali ang kadena sa pinto ng tunnel upang walang makahanap ng katawan ni Simon. Pinakita ni Porter ang flash drive at ipinaliwanag na ito isang kopya dahil itinago niyang original bilang kapalit at hindi na muling magpapakita si Caroline sa buhay niya. Matapos silingin ang masayang buhay para kay Caroline, ay umalis na si Porter. Katropa, kung nagustuhan mong videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like, share and subscribe para palagi kang updated sa bago nating mga videos. Hanggang sa muli.